Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, of course, ang issue pa rin po ng flood control projects, yung investigasyon ng Senado, investigasyon kahit ng Kamara at yung Independent Commission for Infrastructure. Nasa kabilang linya po natin mula po sa Kamara ang chairman po ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman din ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works o yung Infracom, si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Congressman Momo, magandang tanghali po. Welcome po sa DWIC LU Channel 23. Kong Drew Nasino po. Magandang hapon, Drew. Magandang hapon rin sa mga tagapakinig mo sa hapong ito. Good afternoon. Opo, maraming salamat po sa inyo, Kong, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. First things first, Kong, ano hong initial reaction po ninyo no? Dito po sa mga revelasyon ni dating DPWH Bulacan, District Engineer Henry Alcantara, lalo yung kahapon, Congressman? Well, nakakagulat, Drew, di ba? Dahil maraming malalaking mga pangalan ang na-involved doon sa anomalyang yan. At higit sa lahat, doon ako medyo nagulat doon sa ginawang pag-ghost project sa mga projects na na-release or mga funding na na-release sa Bulacan First Engineering District. Oo. So talagang medyo nagmamangham, magkakapakuan tayo, ma-surprise talaga tayo sa nangyaring may mga malaking pangalan na na-involved doon sa anomalyang itong nangyari dito sa Bulacan. Opo. At kasama po doon ang inyo pong kapwa rin kongresista na si Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Kamusta naman po, Kong, at batid po namin na siya po ay pinapauwi na ni House Speaker Bo GD. Well, yes, dahil yung kanyang leave of absence yata ay kinansil na ng lower house ni Speaker. So mapilitan talaga siyang umuwi, no? Unless of course may planong siyang magtago na lang siguro doon sa ibang lugar, di ba? But definitely dapat siguro siyang bumalik at harapin ang mga paratang sa kanya. Opo. Kung totoo ba o hindi, Hindi, of course bigyan siya ng panahon na at least masagot niya yung mga binigay, mga paratang na of course binigay or napasa sa kanya dahil doon sa itong insertion nga ng mga especially flood control projects. Alright, opo. At tama, nabanggit nyo na rin po, Congressman, at bilang kayo po ay co-chairman ng Infracom at chairman din po kayo ng House Committee on Public Works and Highways. At meron na po tayong ICI o yung Independent Commission on Infrastructure. Sa inyong opinion, Kong, nararapat bang ipagpatuloy pa o suspendihin yan pong inyong ginagawa pong pagdinig sa Kamara? Well, actually, Drew, ako mismo ay nagmungkahi sa kay Speaker na kung pwede itigil na namin dito sa lower house o kahit siguro sa Senado yung investigasyon dahil nakita mo naman natin na maraming lumulutang na pangalan, both the lower and the upper house, di ba? Opo. So may mga pangalan ng senador, may pangalan ng mga congressman na na-involved. I think it would be better na ibigay na natin sa Independent Commission yung pag-iimbestiga para at least walang bias, hindi ba? Pangalawa, sa dami ng trabaho ngayon, lalo na dito sa lower house, budget season pa naman. Binabalangkas namin ngayon ang ating budget for 2026. So, kailangan siguro makafocus muna kami diyan hanggang matapos namin ang pag-approve ng budget for 2026, no? Pangalawa, marami kaming mga chairman din ng mga committees. Katulad ko, chairman ako ng Committee on Public Works. At sa ngayon, more than 400 house bills na yung nakabinbin dahil hindi namin ma-tackle, hindi namin ma-discuss.
dahil kulang nga sa oras, no? Dahil mayroon kang Infracom, mayroon kang budget pa, dahil co-chairman naman din ako sa Committee on Appropriation. So I think para ma-focus na namin ang aming oras, pagpagawa ng batas, ayun naman ang trabaho natin, ibigay na natin yung trabahong pag-iimbestiga doon sa Independent Commission, ICI, Opo. na ginawa ng ating Pangulo. Opo. So kung you mean to say, tama rin ho ba para po maiwasan yung masasabi po ba natin na conflict of interest? Yeah, yung bias, no? Dahil yung publiko, of course, makaramihan sa kanila siguro, baka sabihin nila, iniimbestigan yung sarili ninyo. So, di ba, mas maganda sigurong independente na body Opo. ang mag-iimbestiga para na walang neutral, walang kinikilingan. Opo, kayo naman po ay handa naman po makipagtulungan sa ICI, ang Kamara po. In fact, kanina siguro, dinala na ni Speaker Boji D ang records namin, yung aming nakalap na mga records, yung aming mga findings, yung aming resolution, yung sa committee findings namin, dinala na ito doon sa ICI para makatulong sa kanilang investigasyon. All right. So, at eto pa, I will just dig deeper lang, Congressman Momo, at kayo naman din po ay co-chairman ng Infracom, at meron po ritong binabanggit din sa, actually ito po sa sumbong po sa Pangulo website, kung meron po kaming nasilip din po diyan po sa Surigao La Suerte Corporation na isa pong construction firm. Tama ho ba, Congressman Momo, ito ho ba ay pag-aari po ninyo ng inyo pong pamilya, Congressman? Hindi. Dahil dati kasama ako dyan, pero nag-divesto ako sa kumpanyang yan. So, hindi na ako kasama doon. So, sino na po nagmamanage? Well, yung mga siblings ko. Alright. So, wala hong conflict of interest? Wala din silang negosyo doon sa distrito ko. Oh. Dahil tinigil ko at ayaw ko talagang makakuha sila ng kontrata doon sa distrito. Oh, I see. All right. Opo. Pero kasi may mga naglalabasan din po sa social media na post na tungkol po diyan sa inyo pong kaugnayan diyan po sa sinasabi po na yan na construction firm. Well, anyway, kung ano pa ho ang kailan ho ba tayo magkakaroon ng kung merong mang susunod pa na pagdinig diyan po sa Kamara hinggil nga po sa flood control anomalies? Meron pa ba kahit last two hearings? Actually, wala na. Wala na talaga, draw. Yun, nakaraang hearing, yun ang last namin. At kahapon, sinubmit na namin sa Office of the Speaker ang aming mga findings. And then, yun siguro ang dadalhin niya. Ito turn over niya sa ICI. Ano ho naman ngayon ang panawagan po ninyo diyan po sa iba't iba pong kumbaga pananaw ng inyo pong mga kapwa mambabatas hinggil po dito sa napakalaki pong kontrobersya po na kinakaharap po ng dalawa pong nitong lower at upper house. May mga mambabatas na isinasangkot dati at mga kasalukuyang mambabatas. Well, actually, yeah, the hearing is conducted by both houses in aid of legislation. So dito, sa amin, sa tingin ko, nakakuha na kami ng mga ideya kung anong mga batas ang dapat nating baguhin, dapat nating i-amend o magagawa ng bagong batas para at least maiwasan ng mga ganitong pangyayari sa sunod ng mga panahon. No? In my part, I think ang isa sa pinaka-importante dito na i-amend siguro ang procurement law, no? I have been advocating before na kung pwede sanang online bidding, no? So isama na natin ang online bidding ngayon para at least transparent ito at saka there is maiwasan ang collusion among contractors. All right. Sa tingin nyo ay magmamaterialize kaya ito sa yes, Kamara?
Yeah, kung magiging batas ito, I think sa ngayon, kung i-file na natin ito, yung pagbabago ng RA 9184, maraming, sigurado kong lulusot dahil marami namang gustong talagang baguhin. At parang hindi na mangyari ang nangyari pa nung nakaraan. Opo, last na lang po, few questions na lang po, Congressman Momo. Ano po ang inaasahan po ninyo sa pamumuno? Well, ilang araw pa lamang naman po, simula po ng maupo bilang bagong House Speaker, si Faustino Bogie III. Well, nasa panahon siya na pinakamababa ang moral. Of course, ang moral ng Kongreso. At of course, sa mata ng publiko, medyo talagang nawala ng tiwala. Hindi kung naubos yung tiwala, kung hindi na, at least nag-reduce yung tiwala dito sa ating lower house. At hindi lang lower house siguro, at saka upper house, both houses. So I think kailangan siguro namin maging transparent. Kaya nga ginagawa na namin maging transparent dito. Nag-i-start na kami dito sa pag-deliberate, pag-discuss ng ating budget for 2026. Kung nakita ninyo lahat ng stages of the process of deliberation, laging online yan, naka-transparent masyado. At alam nila kung saan ang ina-amend, saan banda ang amendments, at iba pang mga dapat baguhin. Of course, this is a law, batas ito, may mga amendments din talaga na i-introduce ng mga members of Congress. So ito ay open for discussion, deliberation at nasusundan ng media. Opo, pero kung tama ho ba, kayo po ay miyembro po ng Appropriations Committee, Vice Chairperson po kayo? Yes, Vice Chairperson din ako ng Committee on Appropriations sa ngayon. Opo. Pero last 19 Congress, nasa ano rin po kayo, APRO? Nasa APRO din ako, Vice Chairman din ako dati. So pwedeng pasingit pa isa akong doon sa mga insertions. Pwede ba natin? Paano ho nagkakaroon nun? Well, actually, Drew, walang insertion dito sa lower house. Alright. Actually, it's a misnomer nga. Ang tawag kasi dyan, supposed to be, dapat sana amendments, no? I don't know who coined the word insertion. Pero, it's a process in the preparation of the House bill, no? Kasi ang General Appropriations Act is a bill, is a law, no? So ang process niyan katulad rin ng ordinary process ng paggawa ng isang batas. So it passes the first, second, and third readings. Then there is a period of amendments, institutional man o individual man. So ito ang ginagawa natin. So kung makita natin dito sa National Expenditure Program na sinubmit ng Office of the President in the year 2025, halos walang pagbabago ang NEP or NEP ng nasubmittal ng Executive Department, except nga doon sa Department of Public Works and Highways dahil binawasan pa nga namin dito sa baba. Sa lower house, binawasan namin ang budget ng Department of Public Works and Highways in 2025 at dinala yung ibang pera doon sa DSWD, sa social program ng DSWD. Inamend. No, yeah. Nilagay doon sa DSWD at saka sa Department of Labor and Employment para sa mga social services nila. Opo. At DOH. Okay. Okay. Are you in favor po na, kasi meron mga nagsusulong na alisin sa poder ng mga mambabatas yung, let's say, pag-infiltrate doon sa budget para sa infrastructure or yung pagpasok ng mga budget doon sa mga government infrastructure projects? Drew, I will explain to you the process ng paggawa ng isang budget. Actually, ang isang, halimbawa, I would cite the example ang DPWH. Ang DPWH kasi, bago sila, may budget, pag-start ng budget call, which is January and February of each year,
Ang Department of Public Works and Highways will instruct the regional offices and district offices to submit projects, proposed projects for inclusion in the budget of the following year, di ba? So, ang gagawin nila, ipasok nila sa RBT or yung budget proposal yan. Regional Budget Proposal, RBP pala. So, yung regional budget proposal na yan, yun ang isusubmit ng mga regional offices to the Department of Public Works and Highways sa kanilang planning service. At dyan sila, kasi parang wishlist lang yan, no? Maraming isusubmit. Halimbawa, ang isusubmit ng isang distrito is 10 billion, pero yung kanilang ceiling is only 3 billion. So it's up to the Department of Public Works and Highways Planning Service to select among those in the RBP which will support the main program of the department. Halimbawa, ang main program ng department is construction of bridges. So, damihan nila ang allocation sa bridges. So, doon sila maghanap sila among the RBP submitted. So, yun. So, ang ibig sabihin, ang NEP, i-discuss namin dito is the proposal of the executive department. Kami tanggap lang kami rito, re-reviewin namin yan. So ang Committee on Appropriations will do the review on the proposed budget. So ang anong tinitingnan namin, ang una sa lahat, ang absorptive capacity. Halimbawa, dinagdagan ang Department of Public Works and Highways, pero pala yung kanyang ang naubos lang niya nung nakaraang budget is only about 50%. So there's no use of adding additional budget. So yan tinitingnan namin. Then yung mga implementation ng kanilang programs, yung PAPs nila, yung Program Activities and Projects, titingnan din namin yan if it is suited to the needs and the direction of the administration, sa programa ng administration. Yun ho ang nire-review namin. So in short, ang budget proposal comes from the executive department, hindi sa amin. All right. So, ayan. Pero hopefully ay maging maayos, maplansya po lahat yung mga, kung merong mga gusot po sa budget, lalo sa pondo ng DPWH, Congressman Momo. Well, marami pong salamat sa inyo po, Congressman, at sa uulitin habang mainit-init pa po ang mga issue po na ito at magandang hapon po sa inyo. Sa uulitin po muli, Kong. Maraming salamat po sa inyo pong oras. Thank you, Drew. Thank you for having me this afternoon. Salamat. Salamat po. Ingat din po kayo. Good luck po sa inyo. Si Congressman Romeo Momo Sr. po yan, ang kinatawan ng unang distrito po ng Surigao del Sur at chairman din po ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works o Infracom. Balitang Bayan!